Sa tingin mo ba, may babaeng matino na magseseryoso sa'yo? Grow up, Conrad, and stop being delusional. Dahil kahit kailan walang babaeng papatol sa kagaya mo. Alam mo kung bakit? Inis na tanong ng kanyang daddy sa kanya habang matalim na nakatingin sa kanya mismo. Parang kanina lamang, tunog ng kubyertos ang siyang tanging marinig sa pagitan nilang dalawa. Pero mukhang nabasag yun dahil nakahanap na naman ng bagong pag-aawayan ang kanyang ama. Because I'm an idiot, right? Stop comparing me with kuya. Kasi hindi niyo ako madadaan sa ganun. Kalmadong wika niya at itinago ang nakakuyom na kamao sa kanyang likuran. Kung may papatol sa'yo, yun ang babaeng walang dignidad. Mga babaeng kayang bilhin ng pera, madaling masilaw sa kinang ng alahas. Then, I don't need them. Katulad ng, hindi na rin kita kailangan sa buhay ko. Wika niya at mabilis na umalis sa harapan ng kanyang ama. Just like what you did with your position? You dumped it kasi hindi mo na kailangan? Conrad Alistair Sarmiento, wag mo kong talikuran. I'm still talking to you. Pahabol na sigaw ng kanyang ama, pero hindi niya yun pinansin. Yeah, tama ka. Katulad ng pagbitaw ko sa posisyon bilang CEO. Yun ang kanyang wika sa sarili. Mabilis siyang umakyat papasok ng kanyang kwarto. Pero bago yun, napansin niya na umalis na rin ang kanyang ama na may bitbit na maleta. Nang makapasok na siya sa kanyang silid, nabaling ang kanyang atensyon sa malaking maleta na nasa paanan ng kanyang kama. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napabuntong hininga na lamang si Conrad habang inaayos ang kanyang gamit sa maleta. Buo na ang kanyang desisyon na pansamantalang iwan ang buhay mayaman. At mas gusto niya ngayon na mamuhay bilang isang simpleng tao lang. Are you sure with your decision, Conrad? Malumanay na tanong sa kanya ni Trevor sa kabilang linya. Tumigil siya sa pagtutupi ng mga damit at napaupo sa paanan ng kama. Inilihim niya ang tunay na dahilan sa kaibigan na gusto niyang makalayo sa ama niya na kinokontrol siya sa lahat ng bagay. Yes, wala naman kayo magagawa ni Georgina sa magiging desisyon ko. It's final. Saka mag-enjoy ka na lang dyan sa Monaco kasama si Cara. Hey, I heard you dropped the position as the CEO of... Hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin ni Trevor at agad na pinatay ang tawag. Nagsenda din siya ng text kay Georgina na pansamantala muna siyang mawawala. So what's the plan, Conrad Alistair? Bulong niya sa sarili habang sinasarado ang maleta. Tumingin siya sa kanyang wristwatch at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pasimple niyang tinignan ang hawak na ticket at passport. Ilang saglit pa, nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone nang bigla yung nagring. Nakita niya ang name ng caller. It was Georgina Rodriguez, ang kaibigan niyang bilyonarya na daig pa ang matandang dalaga sa pagiging saksakan ng masungit. Hindi niya yun pinansin at sabay na tinapon ang plane ticket at passport sa tabi ng kanyang cellphone. Tumalikod siya at kinuha ang maleta, saka marahang tinulak yun palabas ng kanyang kwarto. Iho, saan ka naman pupunta? Nagtatakang tanong sa kanya ni Yaya Melanie. Ang kanyang yaya simula nung bata pa lamang siya. I'll be gone for a while, Nanay Mel. Tipid na sabi niya sa kinuha ang susi ng kotse niya. Nang makarating sa garahe ng mga sasakyan, kung saan nakahilera ang iba't ibang modelo ng mga kotse, kinuha niya ang susi ng pinakamura niyang kotse. Kayo na po ang bahala dito. Mag-ingat po kayo, Nanay Mel. Ibinigay niya kay Yaya Melanie ang mga susi sa kadahan-dahan na pinagpagan ng kanyang damit. Napangiwi siya nang mapagtanto ang isang bagay. Bakit kahit anong isuot ko, Nanay Mel, mukha pa rin ako mayaman? Bakit ba sobra-sobra ang kagapuhan ko? Kung pwede lang mag-donate, matagal ko nang ginawa. Bahagya niyang ginulo ang kanyang buhok dahil sa sama ng loob.
Hindi sumagot si Yaya Melanie sa kanya. Dahil mabilis na inilagay na matanda ang kanyang maleta sa likuran. Kumaway siya kay Yaya Melanie bilang paalam. Nang masigurado na maayos na ang lahat, isang nakakabinging ingay ang ginawa ni Conrad nang pagganahin niya ang makina ng sasakyan. Nang makalabas na siya sa mansyon ng mga Sarmiento, isang maliit na ngiti ang pumaskil sa kanyang labi. Hindi niya namalayan ang kanyang dinadaanan dahil parang may sariling buhay ang kanyang mga kamay habang nagmamaneho. Nang makarating siya sa isang high-end restaurant, agad niyang nakita ang isang waiter at isang tango ang kanyang iginawad, na siyang dahilan para mabilis na kumilos ang lalaki para kunin ang menu. What's new? Mabait lang naman ang mga tao dito kapag alam nilang may laman ang wallet mo. And they're attracted to ATM and credit cards. Inis na wika niya sa kanaupo sa isang bakanting upuan. Nang makabalik ang waiter sa kanya, may bitbit na itong menu. Mabilis niyang in-order ang lahat ng mamahali na naroon. Wala siyang pakialam kung magkano ang magagastos niya ngayong araw. Hi darling, can I sit next to you? Malambing na boses ang kanyang narinig mula sa likuran. Nang lumingon siya, tumambad sa kanyang harapan ng isang matangkad na babae na nakasuot ng isang pulang halter dress na pinarisa ng pulang stilettos. Who are you, miss? Diretsong tanong niya sa dalaga pero hindi siya nito sinagot. Umupo ang dalaga sa kabilang upuan na nasa harapan niya. Hi! I am Samantha Hernandez. It's my pleasure to meet you, darling. Anito sa malambing na boses. Ibinuka niya ang kanyang labi upang magsalita pero dumating na ang kanyang order kaya hindi niya na naituloy ang balak na sasabihin sa dalaga. Umorder na rin ang dalaga at ibinalik sa kanya ang atensyon. Bakit parang ngayon lang kita nakita dito? Kauuwi mo lang ba galing ibang bansa? Nagsimula nang tumakbo ang isip ni Conrad na pera lang ang habol ng dalaga sa kanya. Sumasagi ng mga kaisipang baka lumapit lang ang babae sa kanya dahil sa mukhang mayaman siya ng mga oras na yon. Ibang bansa? No, isa lang akong waiter sa isang restaurant. Rest day ko lang ngayon kaya napagpasyahan kong lumabas muna at magliwaliw. Nakangiting saad niya sa dalaga. Parang kisap mata na naglaho ang mga ngiti sa labi ni Samantha nang marinig ang mga salitang binitawan ng lalaki. Is there something wrong? Tanong niya sa dalaga at palihim na ngumiti. Hindi sumagot sa kanya ang dalaga kaya agad niyang nakuha ang nais nitong ipahiwatig. Nagpaalam muna siya sa dalaga na magtutungo lang siya sa banyo. Nang makarating siya doon at ilang hakbang na lang para mabuksan niya ang pinto ng banyo ng mga lalaki, isang malamig na bagay ang kanyang naramdaman sa ulo niya. Huli na para umiwas dahil nabuhusan na siya ng isang cup ng iced coffee. Inis na napamura siya at tumingin sa taong may gawa nun. Nakahanda na sana siyang singhalan yun, pero naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan nang tumambad sa kanyang harapan ng isang babaeng maikli ang buhok na may kulay tsokolate na mga mata. Hindi ka ba nag-iingat? Ba't ba ang daming tanga dito sa mundo? Singhal niya sa babae, pero sa kaloob-looban niya ay mayroong samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Yumuko muna ang babae bago tumingin sa kanya. Hindi ko sinasadya yun. Kung sinasadya ko man, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Sa susunod, mag-iingat ka. Kasalanan ko pa kung paharang-harang ka dyan sa daan. Napabuntong hininga siya at tumalikod sa babae. Imbes na makipagtalo, pinili niyang wag na lang yun pansinin at bumalik na lang sa table. Anak ng tete, ano nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo niyan? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Samantha. Binigyan siya nito ng table napkin para gamiting pamunas ng kanyang damit at mukha na ngayon siyang isang basang sisiw. Para siyang isang basang sisiw na iniwan sa gitna ng kalsada. Yung babaeng nakasalubong ko, I don't know if sinadya niya o aksidente lang. Hinawakan na lang ni Samantha ang magkabilang mukha ng binata gamit ang kanyang palad nang sa ganon,
Humarap na ang mga mata ni Conrad sa kanya. Kung hindi ka komportable dito sa restaurant dahil feeling mo basang-basa ka na, we can go somewhere else. Yung tahimik, walang masyadong tao. Bumili na rin tayo ng damit pampalit ng damit mo. Look at you. You're so wet. Seryosong saad ni Samantha. Napabuntong hininga na lamang siya at tumango sa suhestyon ng dalaga. I just hope our path won't cross again. Bulong niya sa sarili habang iniisip ang babaeng nakabunggo kanina. Belle, ba't ba ang bagal-bagal mo kumilos? Malaking client na yung naghihintay sa'yo sa meeting nyo pero hindi ka sumipot. What's happening to you? Buliyaw sa kanya ni Samantha at padabog na tinapon ng sling bag sa lamesa. May nangyari lang kasi and I need to control my emotions. Kasi baka kung dumating ako sa meeting, baka sumabog lang ako doon. Naiintindihan mo ba ako, Ate Sam? Kahit kailan, wag na wag mo kung ikukumpara sa'yo. I'm tired of this. Matutulog na ako. Pagmamaktol niya, saka mabilis na tumayo sa kinauupuan niya. Pipiliin mo pa talaga ang prinsipyo mo kaysa sa pera? Hindi makapaniwala ang usal ng kanyang kapatid. Napakuyom na lang ng kamao si Belle sa labis na inis. Kahit anong pagtitimpi niya sa kanyang kapatid, hindi niya na magawang pakinggan ang tabas ng dila nito. Then go! Marry a rich man! A billionaire, Ate Sam! I don't care! Wag na wag mo kung pilitin na gayahin ka. Kinamumuhian kita at sana hindi na lang kita naging kapatid. Inis na wika niya sa kamabilis na umalis sa harapan ni Samantha. Belle Hernandez! Sigaw ni Sam, pero hindi niya yun pinansin. Mabilis siyang umakyat papasok sa kanyang kwarto, saka marahas na sinarado ang pinto. Napabuntong hininga siya at napahiga sa malawak niyang kama at hinayaan ang sarili na lamunin ng kaantukan. Samantala, tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kalsada si Conrad habang naghihintay ng taxi papunta sa kanyang inuupahang apartment. Bakit ko ba kasi binenta yung sasakyan ko? Inis na wika niya habang nakatingin sa kalsada. Ilang saglit pa may dumaan na taxi at agad niyang pinara yon saka sumakay. Agad niyang binigay ang address ng kanyang apartment. Ilang oras pa ang nakalipas, agad na siyang nakarating sa inuupahang apartment at tumambad sa kanya ang magulo at maruming kanal na nasa harapan nito. Shit! Ginusto mo yan, Conrad, kaya magtiis ka. Wika niya habang hinihila papasok ang kanyang maleta. Nang makuha ang susi sa babaeng nakausap kanina, palabas ng restaurant, ay agad niya na yung binuksan. Tumambad sa kanyang harapan ng isang simple ngunit payapang kwarto. Hindi pa siya tuluyang nakakahiga nang biglang magring ang kanyang cellphone na binili niya kanina pero mumurahin lang yon. Masyadong malalim ang kanyang iniisip, kaya hindi niya napansin ang name ng caller. Who is this? Bungad na tanong niya habang binubuksan ang maleta, saka kumuha ng maisusuot niya para sa gabing yon. This is Samantha, your darling? Nakalimutan mo na ba? Ganun ba kadami ang babae mo kaya nakakalimutan mo na mga pangalan namin? Akala ko ba dadalawin mo ako bukas? Malambing na wika ni Samantha sa kabilang linya. Naalala niya nga pala kanina na naibigay niya sa dalaga ang kanyang bagong cellphone number. Isang hilaw ng ngiti ang pumaskil sa kanyang labi. Sure. Just text me the address. I'll be there. Saad niya sa kapinatayang tawag na hindi hinihintay ang sagot ng dalaga. Mabilis siyang naligo, saka nagbihis ng damit. Nang makahiga siya sa kama, hinayaan niya ang sarili, nalunurin ng kaantukan. Kinabukasan, tahimik na pinagmamasdan ni Belle ang kanyang kapatid na nasa harapan ng isang malaking salamin. Saan ba kasi tayo pupunta? At ba't kailangan mo pa akong isama? Naiinis na wika niya kay Samantha, na ngayon ay abala sa pagpaplansya nito ng mahabang buhok. Stop being a reklamador, Belle. Mabuti nga sasama pa kita sa date ko kaysa iwan kita dito sa bahay. Hindi ka ba nagsasawa na manatili lang dito sa bahay at maghintay kung anong magiging kapalaran mo? You need to do something. Mahabang litanya ni Samantha, pero isang pag-irap lang ang kanyang ginawa.
Nang matapos na sa wakas sa pag-aayos si Samantha, agad na siya nitong hinatak palabas ng kanilang bahay. Saka naghintay ng dumadaang jeep. Nang makasakay na, hinayaan niya ang sarili na malunod sa kalungkutan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung ba't niya yun nararamdaman. "Belle, andito na tayo." Wika ni Samantha sa kanya at mabilis siyang hinatak papasok sa isang restaurant. "Pasensya ka na at late na kami." Oo nga pala. Si Belle Hernandez ang kapatid ko." Isang lalaki ang nakatalikod sa kanya. Bahagya niyang nakitang kinuha nitong tissue na nasa table, saka kinuha yon at ipinuna sa labi nito sa kadahan-dahan na humarap sa kanila. Bahagya siyang napaatras dahil yun ang lalaki na buhusan niya ng iced coffee noong isang araw. Paano naging kadate yun ng kapatid niya? "Ate Sam, uuwi na pala ako. Biglang sumama yung pakiramdam ko eh." Wika niya at hindi na hinintay ang kapatid na sumagot. Napatigil siya nang maramdaman ang paghawak ng lalaki sa kanyang kamay at masuyo siyang tinignan nito. Napatingin siya rito at napansin niya ang mga mata nito na punong-puno ng pagsusumamo at pangungulila at yun ang tanging nakikita niya rito. "Samahan mo muna ang ate Sam mo. You can order if you want. Sahod ko naman ngayon eh." Hirit pa ni Conrad, saka pa simpleng kumaway sa waiter para makapag-order na sila. Lingid sa kaalaman ng magkapatid, isa sa mga business niya ang restaurant na yon. Hindi na niya kailangan pa ng mana mula sa kanyang ama dahil sa edad na 18, naging successful businessman na siya. Bumulong siya sa waiter na ito na ang bahala. Basta wag lang siyang tawaging boss sa harapan ni Samantha at Belle. Tumango naman ang lalaki sa kanya at mabilis na kinuha ang kanilang order. Nang makapili na sila ng kanilang o-orderin, agad na nagpaalam si Samantha na pupunta lang siya ng restroom. Kaya wala siyang choice kundi maiwan kay Belle. Habang abala sa pagtitipa sa kanyang cellphone sa kadahilan ng masyadong nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, bigla niyang narinig na nagsalita ang dalaga. "Don't hurt my ate Sam. I love her. At kahit kailan, hindi ako papayag na kagaya mo magpapaiyak sa kanya." Wika nito na mukhang binabantaan siya. "Paano kung ang ate Sam mo ang manakit sa akin at lokohin ako? Paano kung makahanap siya ng mayamang lalaki? Besides, kahapon lang kami nagkakilala. We need more time to know each other." Wika niya habang ibinalik muli ang atensyon sa cellphone. Nahagip ng kanyang mata si Samantha na ngayon ay kagagaling lang sa restroom, pero panay ang ayos dito sa kanyang dress at pinunasan niya rin ang kanyang labi. Pero higit sa lahat na nakaagaw ng atensyon niya ay ang bahagyang pag-smudge ng lipstick nito. "I'm sorry, maraming tao sa restroom. Saka nasira pa raw yung isang cubicle." Hinging pa umanhin ang dalaga saka umupo sa tabi ni Belle. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil alam niya ang gawain ng mga babae. Kung hindi niya lang kailangan ng babaeng ihaharap sa kanyang ama upang patunayan na kaya niya maghanap ng babaeng matino, hindi niya na kailangan pang magtiis sa babaeng kaharap niya ngayon. Ayos lang yun. Hintayin na lang natin ang pagkain para makakain na tayo. Pag-iiba niya ng usapan. Lumipas ang 2 oras nang matapos silang kumain, nagmamadaling nagpaalam sa kanya si Samantha na may pupuntahan lamang. At wala siyang nagawa kundi payagan ng dalaga. Naiwan siya kasama si Belle na ngayon ay matalimang tingin sa kanya. Ilang beses siyang napalunok dahil sa paraan ng pagtitig nito. "Mauna na ako. Alam ko may trabaho ka pa at kailangan mo pa ng pahinga. Salamat sa pagkain." Mahinang usal ng dalaga saka pinunasan ng labi gamit ang table napkin. "Why don't you stay for a while, Belle?" Biglang sabi niya na siyang ikinagulat ng dalaga. Ilang beses napalunok si Belle dahil yun ang unang pagkakataon na nagustuhan niya ang pagtawag sa kanya gamit ang kanyang pangalan. Kung dati-rati gusto niya lang tawagin siya sa kanyang palayaw, ngayon hindi niya mawari kung bakit nagrarambulan ng puso at isipan niya nang marinig yon galing sa binata. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng mukha ng kanyang ate Samantha. Hinampas siya ng masakit na realidad na ang lalaking nasa harapan niya
ay ang lalaking nagugustuhan ng kanyang kapatid. Thank you, but I really need to go. May work din ako bukas at kailangan ko pang ayusin ang mga papeles na iniwan ng aking boss. Isa siyang executive secretary ng isang malaking kumpanya na pagmamay-ari ng mga Sarmiento. Kahit ilang taon na siyang sekretarya doon, kailanman hindi pa niya nakikita ang CEO ng kumpanyang yon. Kahit ilang minuto lang, pwede ba? Hindi kasi ako sanay na kumain na walang kasama. Mabilis na tugon niya sa dalaga. Bella. Sambit ni Conrad. Umirap si Belle nang marinig ang binitawang salita ng binata. Tila ba nagpanting ang kanyang tenga dahil tinawag siya nito gamit ang ibang pangalan. Pwede ba? Belle Hernandez ang pangalan ko. Mukhang tumatanda ka na kaya naipagpapalit-palit mo na rin ang mga pangalan ng sangkaterbang babaeng dumaan sa buhay mo. Malakas na tumawa ang binata nang marinig yun. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ng dalaga at napahigpit ang hawak sa tinidor. Hey, wag mo naman akong tusukin. Paano ka na magkakaroon ng pamangkin kapag nabaog ako? Natatawang wika ni Conrad saka kumindat sa kanya. Napangiwi naman siya sa ginawa nito. Don't flirt with me while you're dating my sister. Okay? Mahiya ka nga sa sarili mo? Inis na wika ni Belle at mabilis na sinubo ang steak. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa hotel. Sumisigaw ng karangyaan at kayamanan ng lugar na yon. Ngunit, ang katabi niya naman sumisigaw sa kasungitan. Napatingin siya sa dalaga na ngayon ay seryoso na ang muka. Akmang kakalabitin niya ang dalaga nang biglang dumating si Trevor. Palipat-lipat ang tingin ng kaibigan niya sa kanya at kay Belle. Did I catch you in a bad time? No. Nangalumbaba siya sa kabumuntong hininga. Di ba ikaw yung may-ari ng Castellana Group of Companies? Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Belle na siyang ikinagulat ni Conrad. I'm just here to visit a friend. Tumingin sa kanyang direksyon ng kaibigan na siyang dahilan para magsalubong ang mga kilay niya. Paano mo ako natuntun? Akala ko ba nasa Monaco kayo ni Cara? What do you think you're doing, Castellana? Bulong niya sa kaibigan at mabilis na kinurot sa hita. Mabilis namang napatayo si Trevor dahil sa biglang pagkurot niya dito. Oops! Pasensya ka na. May ipis kasi, buti na lang naapakan ko. Natatawang sabi ni Trevor sa dalaga. Belle, I want you to meet Trevor Liam Castellana. He's the best friend of my boss. Yung boss na siyang pinagtatrabahuhan ko bilang isang waiter. Nakangiting wika niya sa dalaga at isang simpleng tangulang ang tugon nito. Mauuna na ako. I still have work to do. Mukhang may kasama ka naman kumain kaya hindi mo na ako kailangan. Tumayo ang dalaga at mabilis siyang iniwan kasama si Trevor. Belle Hernandez! Malakas na sigaw niya na siyang dahilan para makuha niya ang atensyon ng ibang customer. Hindi na siya pinansin ng dalaga at tuloy-tuloy lang sa paglalakad na tila ba walang naririnig. Ipinukol niya ang atensyon sa kaibigan na ngayon ay nakangising nakatingin sa kanya. I'm not dating her. Yung kapatid ang tipo ko. Kinuha niya ang table napkin at mabilis na tinapon sa mukha ng kaibigan. Babaero ka talaga, Sarmiento. Kahit kailan, hindi mo pa rin kayang manatili at magseryoso sa isang babae. Napapailing na wika ni Trevor. Napabuntong hininga siya at ilang saglit pa narinig niya ang pagring ng kanyang cellphone at halos mawalan siya ng ulirat nang makita ang pangalan ng caller. It was Sam, yung babaeng pinupursu niya at hindi ang kapatid nito na masungit na daig pa ang isang matandang dalaga. Hindi naman ako magkakagusto doon. Alam mo ba kung bakit? Kalahi ata yun ni Georgina. Pinanganak na masungit na akala mo. Lahat ng problema sa mundo pasan-pasan. Hirit niya at mabilis na tumayo sa kinuha ang cellphone para sagutin ang tawag. Kung hindi mo gusto ang babaeng yon, then leave her alone. Huwag mo siyang gawing panakiputas o magustuhan lang dahil siya na lang ang choice mo. If you like the other sister, then pursue her without admiring the other one.
Mahabang litanya ni Trevor sa kanya sa kamahinang tinapik ang kanyang balikat. Kung ano man ang plano mo sa buhay, hindi ko alam kung ba't tinatago mo ang pagiging bilyonaryo mo. Then we have no choice but to support you. Despite everything, andito lang kami ni Georgina para sa'yo. Aalis na pala ako. Kailangan ko pang ipang-shopping ng laruan ng kambal ko. Dagdag na wika ni Trevor, saka niyakap siya ng mahigpit. Sana dumating ang araw na matutuhan mo rin kung paano magdesisyon ng tama. Huling saad nito. Napabuntong hininga siya at naiwan na mag-isa at masyadong malalim ang sinabi ni Trevor sa kanya, kaya hindi niya alam kung paano yon tatanggapin ang kanyang utak. Ilang buwan ang lumipas nang mangyari ang usapan na yon, pero hindi pa rin mawala sa isipan kahit tahimik lang siya nagtatrabaho sa kanyang restaurant bilang isang waiter. Hindi ko alam na sobrang hirap pala maging isang waiter, Gino. Hindi pa sila nagbubukas ng restaurant dahil masyado pang maaga pero abala siya sa pagpupuna sa mga lamesa. Tumingin sa kanya ang waiter na si Gino. Sir, ba't mo kasi kailangan maging isang waiter? Hindi ka naman sanay sa mga bagay na yan. Ilang pinggan na nga nabasag nyo tapos si Manager Kim, kunwari naman pinapagalitan ka. Pero pagdating sa amin, todo sumbong na wag mo siyang tanggalin dahil ginagawa niya lang ang utos mo sa kanya. Napatigil siya sa pagpupuna sa lamesa nang marinig yun mula kay Gino. Noong una, gusto niya lamang maging isang waiter para makalaya siya sa ama. Mapatunayan na kaya niyang mag-isa kahit wala ang pera at koneksyon ng kanyang ama. Ngunit kalaunan, yun ang naging panakipbutas niya para malaman ang tunay na pagkatao ni Samantha na ngayon ay girlfriend niya na. Samantalang si Belle, iniiwasan na rin siya. Nagpa-assign pa ang dalaga sa kabilang branch ng kumpanya na siyang dahilan kung bakit hindi na nagtatagpo ang kanilang landas. San mo nga pala napulot yung girlfriend mo, Sir Conrad? Parang walang delikadesa minsan kahit magsalita walang preno. Kung ano-ano sinasabi sa inyo. Dagdag na wika pa ni Gino habang abala sa pag-aayos ng lamesa. Huwag kang tsismoso dyan, Gino. Baka sabihin ko mamaya tanggal ka na sa trabaho dahil inuuna mo pa ang chismis kesa sa pagtatrabaho. Wika niya na siyang ikinasindak ni Gino, kaya mabilis itong kumilos para matapos ang inaayos na lamesa. Ilang oras pa ang lumipas simula na mag-open ang kanyang restaurant, na mataan niya ang kasintahan kasama ang kaibigan nitong ubod ng kaartihan. Sir, sabihin mo lang sa akin kapag minamaliit ka na naman ulit ng girlfriend mo. Lagyan ko ng ipis yung order nila. Bulong sa kanya ni Gino, kaya mabilis niyang pinitik ang noon nito. Loko ka talaga, kahit kailan. Ako na kukuha ng order nila. Nilapitan niya ang mesa ni na Samantha. Good afternoon, ma'am. May I take your order, please? 1 slice of red velvet cake and flat white. Wika ng katabing babae ni Samantha. Lumabi ang babae. Model yon ng bagong brand ng isang papaya soap na napanood sa TV ni Gino na isinumbong naman ng lalaki sa kanya. I wanted to. Saad ng isa pang babae na abala ngayon sa pagtitipa sa kanyang cellphone habang ang kanyang kasintahan ngumiti sa kanya. You already know my order, babe. Mahinang wika ni Samantha na para bang ikinakahiya siya nito sa harap ng mga kaibigan. Napabuntong hininga siya saka inilista ang order ni Samantha. Anything else to go with your cakes and flat white? You can also try our bestsellers if you want. Suhestyon niya. Tumaas ang kilay ng babaeng nag-order ng flat white. Narinig mo na ba na gusto ko pa na iba? All I want is flat white and a red velvet cake. If I want to order something else, I will tell you. Rachel, nagsasuggest lang naman siya. Pagsaway ni Samantha sa kaibigan, saka nakangiting bumaling sa kanya. That's all, babe. Sa susunod ayusin mo ang trabaho mo, ha? Masyado mo na akong pinapahiya sa mga kaibigan ko. Bulong nito sa kanya, bago siya tinaboy paalis. Sabay na umikot ang mga mata ng dalawa, habang ang isa naman abala pa rin sa kanyang cellphone. Akmang aalis na siya nang marinig ang hinaing ng kaibigan ni Samantha. Kaya napalingon siya ulit sa gawin ng mga ito. Bakit pa kasi naging boyfriend yan, Sam? I thought you have taste in men. Wika ni Rachel habang naglalagay ng lipstick sa kanyang labi. Yeah, Sam. Biglang sabi ng babaeng abala kanina sa pagtitipa ng kanyang cellphone.
This is not so you. Kaya kita naging friend because I thought you have class. Tapos magsisettle ka lang sa isang waiter? You're more than this. Napailing siya at humakbang palayo sa mesa na yon. Mukhang narinig din yun ni Gino na akmang sasabunutan ng mga yun kahit babae pa ang mga to. Agad niyang pinigilan at hinatak ang lalaki papunta sa counter. Sir Conrad naman, naririnig ba yung pinagsasabi nila? Kababaeng tao, mga laitera. Akala mo kung sino? Mga modelong laos lang naman. Inis na wika ni Gino habang ibinibigay naman niya sa cashier ang order ni na Samantha. Lumipas ang ilang minuto nang makuha niya ang order ni na Samantha, mabilis niya yun sinerve sa dalaga at sa mga kaibigan nito. Good afternoon, ma'am. Here's your order. Aniya, sakay nila pag ang blueberry cheesecake at cafe latte na madalas itong orderin. Ngumiti sa kanya ang kasintahan at tila ba napawi ang init ng ulo niya at pagod niya. Ganadong inasikaso niya ang ibang order ng customers. Your order, ma'am. Aniya, sakay nilapag ang flat white coffee na order ni Rachel, ganon din ang babaeng kasama nito. Tinignan lang ni Rachel ang kape at napataas ang kilay ng babae habang kinuha naman sa kanya ito. Tumingin sa kanya si Rachel na may halong galit sa mga mata nito. Did you put skim milk in our coffee? No, ma'am. Just regular fresh milk. Itinulak nito palayo ang tasa ng kape at tumayo. I told you twice that I want skim milk. Hindi mo ba yun narinig? O sadyang hindi mo lang alam kung ano yun? Do I have to spell it out for you? Nagulat siya. Wala naman siyang natatandaan na may sinabi itong skim milk. Bahagya siyang napahilot sa kanyang sentido at hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling yon. He was waiting for his girlfriend's reaction pero mukhang hindi yun interesado. Sinaway naman ng babaeng katabi si Rachel. Calm down. It's really nothing. If you want one with skim milk, edi mag-order tayo ng bago. You don't have to freak out. Lumingalinga si Conrad. Mukhang naiilang na siya dahil nabaling ang atensyon ng ibang customers sa kanila. Pero mukhang walang balak na magpaawat si Rachel. Parang gusto pa nito ipakita sa lahat kung paano mag-iskandalo. Pumunta naman sa kanyang tabi si Gino na bakas sa mukha ang pagtataka. No, I waited forever to have my coffee tas ito ang makukuha ko? Palpak naman ang service nila eh. I want to talk to the manager now. Pasigaw na sabi ni Rachel. Humalukip-kip lamang si Conrad sa gilid habang hinahayaan ng kaibigan ng kasintahan na magsumbong kay Kim, ang manager ng restaurant na yon. Ganyan ba talaga ang empleyado nyo rito, mga tanga? Kumuha ng simpleng order? Hindi pa magawa? He should be trained. Nakakasira ng image ang ganyang mga waiter. Tumingin naman sa kanya si Manager Kim na mukhang alanganin na pagsabihan siya sa harap ng maraming tao. Don't worry, ma'am. Pagsasabihan po namin siya. Mahinahong sabi ni Kim sa katumingin sa kanya. Do you hear yourself? Anong pagsasabihan? He should be fired. Wika ni Rachel sa kamabilis na hinatak palabas ang babaeng kasama nito. Samantalang tinignan si Samantha at isang sampal ang ginawad nito sa babae. Our friendship is over, Samantha Hernandez. Sa susunod, pumili ka ng matinong lalaki, yung mayaman, at higit sa lahat yung hindi lampa. Wika nito at bahagyang itinulak pa si Samantha. Samantha! Sigaw ni Conrad at mabilis na lumapit sa kasintahan. Enough! Conrad, pagod na ako sa lahat. Ilang beses mo pa ba akong dapat ipahiya? I thought you were better. Sana si Fran na lang ang pinili ko kaysa sa kagaya mo. Don't stop me. Dahil hindi matutuloy ang plano nating magpapakasal. Sunod-sunod na wika nito at mabilis na umalis sa harapan niya. Mabilis niyang hinubad ang apron at sinundan ng girlfriend palabas ng restaurant. Wala na siyang pakialam kung ano itsura niya ng mga sandaling yon. Kailangan niyang mahabol ang babae at maipaliwanag ang lahat. Sam! Sigaw niya sa babae pero hindi siya nito pinansin. Sumakay ito sa taxi kaya napahilamo siya sa kanyang muka. Damn it! Inis na wika niya at sinipa ng malakas ang basurahan na nasa gilid ng kalsada. Nasa ganoong ayos siya nang tumambad sa kanyang harapan ng isang Mercedes-Benz at ilang saglit pa ay bumaba ang bintana nito. Isang babaeng naka-shades ang siyang nagmamaneho nun. Nang sandaling itinaas ng babae ang shades,
Tumambad sa kanyang harapan ang hindi inaasahang tao. "What are you doing here, Sarmiento? Get in!" Mabilis na saad ng babae at binuksan ang passenger seat. Kaagad siyang sumakay at mabilis siyang hinampas sa batok ng babae. "Aray! Georgina! Napakasadista mo talaga. Mamaya mo na ako sermonan. We need to follow that taxi." "Why? Sino ba hinahabol mo? Pati basurahan hindi pinalampas ng galit mo." Naguguluhang tanong ni Georgina sa kahinawakan ng kambyo ng sasakyan. My girlfriend, Samantha Hernandez. Huminto ang taxi na sinasakyan ni Samantha sa harapan ng kanilang apartment, kaya mabilis siyang bumaba sa sasakyan ng kaibigan. Sumunod naman sa kanya si Georgina na ngayon ay kalmadong nakatingin sa kanya. Nang makarating sa apartment, naabutan niya ang kanyang girlfriend na nagbabalot ng damit sa maleta. Galit niyang tinapon ng mga damit sa sahig at lumapit sa dalaga at marahas na hinawakan ang braso nito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga. "What do you think you're doing, Hernandez? Sino ba nagsabi sa'yo na aalis ka? Naiiwan mo ko." "At talagang nagdala ka pa ng babae mo rito, Conrad?" Sabay silang napatingin sa pinto kung saan naroon si Georgina na nakahilig sa pintuan. "How could you do this to me?" Pagod na talaga ako sa'yo. Akala mo ba masaya yung ginawa mo sa akin kanina? Pinahiya mo talaga ako sa harap ng mga kaibigan ko? Usal ni Samantha at tinulak siya palayo. "How about me? I'm disappointed kasi akala ko ba naiintindihan mo ang trabaho ko? Akala ko ba tanggap mo ako? Pero kanina hindi mo man lang ako pinagtanggol. You didn't ask me if I was hurt or not." Sunod-sunod na wika ni Conrad at napahilot sa kanyang sentido. "Huwag ka nang sumali dito, Georgina. I can handle this one." Mabilis na sabi niya na akmang magsasalita ang kaibigan. "You want to own my boyfriend? Go ahead. Total wala ka namang mapapala dyan. Mas mahirap pa sa dagayan. And for you, Conrad, hindi matutuloy ang plano nating kasal because I'm done. I'm breaking up with you." "Ate Sam?" Isang malambing na boses ang kanilang narinig. Tumambad sa kanilang harapan si Belle ngayon na naguguluhang nakatingin sa kanya at sa kapatid nito. Tahimik lamang sa gilid si Georgina na mukhang nasisiyahan sa mga nangyayari. "Iiwan mo siya para lang sumama sa ibang mayaman? Iiwan mo din ako?" Tanong ng babae, saka lumapit sa kanilang dalawa. Pumagitna si Belle sa kapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Ilang beses siyang napalunok dahil yun ang unang beses na hindi siya sinungitan ng dalaga at yun ang unang beses na nakita niya muli ang dalaga pagkatapos ng ilang buwan. "Oo, wala na akong paki sa lalaking yan, tapos na ako sa kanya. You can't imagine what happened to me kanina? Pinahiya niya ako sa harapan ng mga kaibigan ko." Sigaw nito kay Belle na siyang dahilan para mapaatras ang dalaga. Pumunta sa kanyang tabi si Georgina at mahinang tinapik ang kanyang balikat. "I can't stand here." At hinahayaan ka na ipahiya na babaeng yan. "Are you really sure you're dating the right sister?" Makahulugang wika ni Georgina, saka tumingin kay Belle. "Enough, Georgina. Enough. Hindi mo kailangan makisawsaw dito. I can handle this one." "Sabihin mo sa akin, Sam. Lahat gagawin ko para manatili ka sa akin. Aayusin ko ang trabaho ko, magsisikap ako para lang mabili ang mga gusto mo." Saad ni Conrad habang buong pusong nakatingin sa dalaga. Hindi siya sinagot ng kasintahan at sa halip, tinulak nito ang kapatid papunta sa kanya na siyang dahilan para mawalan siya ng balanse at natumba sila sa sahig ni Belle. Nasa ibabaw niya ang dalaga habang nanginginig sa takot. "Please, get out of my sight. Hindi mo kilala si Conrad at kahit kailan wag na wag ka nang babalik sa buhay niya." Sigaw ni Georgina at mabilis na tinulak si Samantha. Hindi pa siya nakontento dahil mabilis niyang kinaladkad ang babae na ngayon nakaupo. Hinawakan ng mahigpit ang buhok nito at mabilis kinaladkad palabas ng pinto. Kinuha niya ang maleta at mabilis yun tinapon sa direksyon ng babae. "Isa kang gold digger, ilusyonada! If I only know that my friend is dating someone like you, di sana napigilan siya namin. Ha? Now get out!" Sunod-sunod na sigaw ni Georgina. "Hindi pa tayo tapos, Conrad. Itong tatandaan mo. Habang buhay pa ako, hindi ka magiging masaya. If you have plans to marry someone, then I will stop it.
Ako lang ang dapat na maging bride mo, akin ka lang. Ngunit bago yon, maging mayaman ka muna bago kita balikan. Oh, come on. Stop being delusional, girl. Get out! Mabilis na sigaw ni Georgina at marahas na sinarado ang pinto. I will call you later. You have a lot to explain, Sarmiento. Inis na wika ng kaibigan sa kasinundan si Samantha palabas. Are you okay? Biglang tanong ni Belle sa kanya nang mapansin ang siko nito na namumula. Mabilis siyang tumayo upang tulungan ng binata. Hinawakan niya ang siko na ngayon ay namumula marahil sa lakas ng pagkakatumba sa sahig. Pasensya ka na kay Ate Sam. Hindi naman siya madalas na ganun eh. Pero nagsimula ang lahat na maging kaibigan niya sina Rachel. Nasilaw siya sa pera at karangyaan. Okay lang. Tipid na wika ni Conrad na iniinda pa rin ang sakit ng kanyang siko. Kinuha ng dalaga ang kanyang braso at pinagmasdan ang siko niya. Kunin ko lang yung ice bag at i-cold compress natin yan para hindi gaanong masakit. Wika ng dalaga at dahan-dahan na ibinaba ang kanyang braso. Tumango siya at napaupo. Hindi niya pa rin matanggap na tama nga ang hinala niya sa kasintahan. Hindi niya lubos maisip na ang pera lang ang habol sa kanya. Bakit di mo ako ngayon sinusungitan? Nasaan yung bell na masungit nung nasa restaurant tayo? Mahinang bulong niya sa dalaga. Nagbabaka sakali siya na marinig yun ni Belle. Mukhang aligaga ang dalaga sa pag-aalaga sa kanya dahil pagkabalik nito, may bitbit na itong ice bag, pati ang medicine kit. Ibinigay sa kanya ang isang painkiller. Inumin mo yan para kahit papano maibsan yung sakit. Kinuha niya ang painkiller at inabot ang tubig na binibigay ng babae. Saka dahan-dahan na ininom yun. Why are you treating me this way? Bakit hindi ka na masungit? Saka, bakit hindi mo sinundan ang kapatid mo? Humalukip-kip ang dalaga sa kaumupo sa couch, samantalang siya, nanatili pa rin sa sahig. Mahal ko si Ate Sam, pero hindi ko kayang tanggapin na kaya niya akong iwan at ipagpalit para lang sumama sa isang mayamang lalaki. Paano kung masamang lalaki yon? Paano kung isang drug lord na pala yon? It's not your problem anymore, Belle. Kung pinili yun ng ate mo, wala na ako magagawa pa. I need to accept it. Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Maybe it wasn't enough. Baka mataas ang pangarap ng Ate Sam mo at di ko yun maabot. Saad niya, saka kinuha ang unan sa sofa at doon ibinaon ang kanyang muka at hinayaan ang sarili na umiyak doon. I said, would you take care of me? Nang aasar na wika ni Conrad kay Belle, na ngayon ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga kontrata. Isang taon ang lumipas at kahapon niya lamang inilantad ang kanyang tunay na pagkatao sa dalaga at isang masakit na hampas pa ang kanyang natanggap mula dito. Dahil akala niya ay Sarmiento lang siya. Hindi lubos maisip ng dalaga na siya pala yung boss niya. Why? Did you listen to me nung sinabi ko sa'yo kahapon na magpaulan ka? Diba hindi? Then face the consequences. Hindi ka kasi nakikinig. Umikot ang mga mata ng dalaga nang sabihin yon. Bahagya siyang natawa habang nawiwili sa pagpapaikot sa kanyang swivel chair. Ganun na lamang ang kanyang kasiyahan na muli siyang makabalik sa kanyang opisina pagkatapos ng ilang taon. Unahin mo ang kontrata natin kay Trevor. Mahirap hanapin ang loko na yon. Magugulat ka na lang biglang tatawag na nasa ibang bansa na pala. Wika niya, saka ibinigay sa dalaga ang folder na may pangalan na Castellana sa labas. How about po yung shares ni Juarez? Pinapatanong niya kasi if interested ka na bilhin ang shares niya. Wika ng dalaga, saka binabasa ang papeles ni Trevor. Go, bilhin mo. Parang barya lang naman natin ang shares nun. Usal niya at pinaikot patalikod ang kanyang swivel chair. Napabuntong hininga siya at napahawak sa kanyang puso. Nang biglang kumirot yun. Hindi niya alam kung bakit napapadalas ang pagsakit ng kanyang puso. Is this my karma for running away from you, Dad? Usal niya habang nakahawak pa rin ang kamay niya sa bandang dibdib. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang maramdaman ang amoy ng pabango ni Belle na sumasabay sa hangin. Pakiramdam niya
Nanunuot yon sa kanyang kalamnan. What's your shampoo and perfume? Biglang tanong niya sa dalaga. Halos ipukpok niya ang kanyang ulo nang hindi na malayan na nasabi niya pala ang bagay sa kanyang isip kanina. Never mind, wag mo na sagutin pa. Saad niya at kunwaring kinuha ang cellphone para tawagan si Georgina. Sa mga bagay na yon, tanging si Georgina lamang ang tiyak na makakaintindi sa kanya. Inutusan niya ang dalaga na umalis muna at kailangan niyang kausapin ang isa pang kaibigan. Georgie, ba't ganito? Ba't nahuhulog ako sa kapatid ng babaeng kinamumuhian ko? Biglang tanong niya nang sandaling sumagot ang kaibigan. What the heck? Is that you, Conrad Alistair Sarmiento? Saan mo nilibing ang kaibigan naming allergic sa pag-ibig? Natatawang wika ni Georgina sa kabilang linya. Georgie, I'm serious. Anong gagawin ko ngayon? Napag-aralan ko lahat ng bagay pero hindi ang ganito. Hindi ko napag-aralan kung paano ba talaga magmahal. Mahinang saad niya habang nakatukod ang kamay sa lamesa. Why don't you find out yourself? Bakit hindi mo alalahanin kung paano nga ba magmahal? Baka sakaling masagot mo ang sariling katanungan mo. Sir Conrad, pasensya na po sa abala. May pinapahanap kasing file si Sir Trevor. Mukhang nasama ko ata sa mga gamit mo kahapon. Pwede ko ba makuha ko nandyan pa? Wika ni Belle na siyang dahilan para mapabaling ang kanyang atensyon sa dalaga. I will call you again later, Georgie. Saad niya at mabilis na pinatay ang tawag. Ibinalik niya ang tingin kay Belle. Pinapakuha ni Trevor ang file niya? I thought yun ang file kanina. Ibang file yon, Sir Conrad. Nasa iyo daw. Naisama kahapon sa mga gamit mo. Sa mga sandaling yon, walang ibang pumasok sa isip niya kundi pilipitin sa leeg si Trevor. Obviously, Trevor was setting him up with Belle. Ang kaibigan niya talagang yun? Hindi naman nahimik kahit may asawa at anak na. Belle, kasi yung file na pinapakuha ni Trevor hindi ko alam kung saan. Hahanapin ko pa. I think I misplaced it or something. Would you mind coming in my house tomorrow and help me find it? Isang malaking ngisi ang pumaskil sa kanyang labi nang pumayag ang dalaga sa kanyang kahilingan. Nag-aalangang pumasok si Belle sa bahay ni Conrad. Baka napipilitan lang ang lalaki na papasukin siya dahil hahanapin pa nito ang file na ipinapakuha sa kanya ni Trevor. Ilang beses pa siyang naligaw habang hinahanap ang bahay ng binata. Maling address pala ang naibigay ni Trevor sa kanya, kaya kanina lamang hinabol pa siya ng mga aso dahil sa sunod-sunod na pag-doorbell niya. Hindi tumuloy ang taxi na sinasakyan niya kasi baku-baku ang daan at kailangan palakarin ang daan papunta sa bahay ni Conrad. I can wait outside, sabi niya at bahagyang pinisilang hita dahil sa lamig ng hangin. No, please come in. Wika ni Conrad at mas lalong niluwagan ang pagkakabukas ng pinto. Medyo makalat nga lang, hindi pa ako nakakapag-ayos at hindi pa makakapunta si Nanay Melanie dito. Paliwanag ng binata sa kanya. Okay. Tipid niyang wika at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay, sabay inikot ang tingin sa kabuuan nito. Bahagya siyang napanganga nang makita kung gaano kakalat ang sala. May mga papel na nakakalat sa sahig, may ilang bote ng alak na nasa ibabaw ng center table, may boxer at medyas na nakatungtong sa ibabaw ng table, DVD tapes at iba pa. Hindi niya lubos maisip na ang pag-iwan sa kanila ng kanyang kapatid ay labis na kalungkutan ng dala sa lalaki. Mapapansin mo yun dahil mukhang gabi-gabi naglalasing ang binata. Medyo makalat ang bahay ko. Napakamot sa ulo ang binata habang pinupulot ang bawat gamit na nakakalat. Medyo? That was an understatement. Hindi yan medyo. Iminwestra niya ang kalat gamit ang kanyang kamay. Sobrang kalat kaya? Hindi naman ako madalas umuwi dito. Sa mansyon ng mga Sarmiento pa rin ang bahay ko. Would you mind if you wait in the kitchen? At least doon walang kalat. You can eat everything you want. Kumuha ka lang sa fridge. Sure. Tipid na wika niya sa kasinundan pa ang binata papuntang kusina. Well, you can wait here. Hahanapin ko lang yung file. Sabi ni Conrad at nagmamadaling iniwan siya sa kusina.
Nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na pasadahan ng tingin na buong paligid. Mas malinis nga dito kesa sa sala. Walang nagkalat na mga gamit at bawat condiments at mga gamit ay naka-organize. Kinatok niya ang refrigerator bago yun buksan. Baka pwede naman akong kumain dito, no? Kanina pa ako nauuhaw at nagugutom. Saad niya, saka kinuha ang isang kanang juice at isang piraso ng biskwit. Nasa kalagitnaan siya ng pagsubo nang biglang bumalik si Conrad. Medyo hinihingal pa ang binata at pawis na pawis. Ano nangyari sa'yo? I can't find it. Mukhang nawawala yata. Aba, Sarmiento, yun ang dahilan kung ba't ako pumunta dito. Kung wala naman pala, edi kailangan ko nang umalis. Ayaw niyang magtagal sa bahay ng binata. Dahil pakiramdam niya, nababaliw na siya. Nakikita niya ang sarili niya na nakapulupot ang kamay sa leeg ng binata habang hinahalikan siya nito. Wait. Pigil ng lalaki sa kanya nang akmang lalabas na siya ng kusina. Ano? Inis niyang tanong dito. Hahanapin ko sa guest room. Sa sala ka na maghintay at kumuha ka na lang ulit ng makakain mo. Saad nito, saka siya hinatak palabas ng kusina. Nakataas ang kilay niya nang mapansin ang ayos ng sala. Ang bilis mo naman maglinis? Nasa basement yung mga gamit na iba. Just wait here, hahanapin ko na yung files. Ilang saglit pa, bumalik ang binata na may bitbit na folder. Masyadong makapal yun at halos magsaya siya dahil sa wakas makakaalis na rin siya sa bahay ng boss niya. Sa wakas, nahanap mo rin. Sambit niya at mabilis na lumapit sa lalaki. Sa sobrang saya niya, hindi niya napansin ang sapatos ng lalaki na nakaharang na siyang dahilan para siya ay madulas. Akala niya malamig na sahig ang sasalo sa kanya. Ngunit nagulat siya nang isang mabango at matigas ang katawan ang kanyang madadaganan. Narinig niya ang mahinang pagdaing ng binata. Sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa, muntik pa silang maghalikan. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang bumukas ang pinto. Kaya napatingin sila doon at tumambad sa kanilang harapan si Georgina at Trevor. Anong ginagawa niyong dalawa? Shit, my innocent eyes! No, that's Kadiri! Maarting wika ni Georgina na tinakpan pa ang mukha gamit ang kanyang kamay. Belle, that was so fast! Magiliw naman ang wika ni Trevor kaya mabilis siyang binatukan ni Georgina. What? No, we're not doing it. Kung ano man ang iniisip niyo, hindi namin yung ginawa. Pagdedepensa niya sa sarili, pero mas lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang bewang. Kapag ako nabalian ng buto, sisiguraduhin ko talagang hindi kita titigilan, Hernandez. Pagdaing ni Conrad habang iniinda ang sakit ng kanyang likuran. Akmang tatayo pa silang dalawa, pero mas lalong nadulas ang dalaga at muling natumba. Ngunit sa pagkakataon na yon, dumampi ang labi niya sa labi ng binata. What's the meaning of this, Conrad? Sabay na sabi ni Georgina at Trevor nang makita silang dalawa na naghalikan. Kaya naman pala sabi ko na you're dating the wrong sister kasi si Belle talaga ang para sa'yo. Wika ni Georgina sa kanilapitan si Belle at tinulungan upang makatayo. Hindi niyo na kailangan magpaliwanag. Sapat na para sa amin ang nakita namin kanina. Nang aasar, na wika ni Trevor at tinulungan naman si Conrad. Nabalot ng malakas na tawanan na buong sala at sabay nilang hinanap ang file na pinapaharap ni Trevor kay Belle. Simula nung gabing yun, ay tuluyan nang nahulog si Conrad kay Belle. Hanggang sa dumating ang isang araw, nang tinatanong niya ang dalaga kung papayag ba si Belle na maging bride niya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Ang kasal hindi parang kaning isusubo na madaling iluwa kapag napaso. You need to think twice, Conrad. Wika ni Trevor sa kanya, saka tinapik ang kanyang balikat. Sabi ng lalaking ikinasal sa babaeng mas bata sa kanya. Nang aasar, na wika ni Conrad dito. Gago, wag mo ko idamay dito sa usapan. Masaya ang love life namin ni Kara. At kasama namin ang mga anak ko. Masaya kami. Anyway, kailangan ko na umalis. Daddy duties. Wika ni Trevor sabay kamot sa ulo. Tumango lamang siya at pumasok sa loob ng apartment, pero isang itim na kotse ang nakakuha sa atensyon niya.
Nakaparking yun malapit sa kanyang apartment at hindi niya mawari kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam kaya dahan-dahan siyang lumapit doon. Who are you? Pakibaba ang bintana ng sasakyan niyo? Usal niya pero hindi sumagot ang nasa loob ng sasakyan kaya marahas niya yung kinatok. Sa halip na sumagot, mabilis na pinaandar ng kung sino man ang kotse. I'm still talking to you! Hey, bumalik ka dito! Malakas na sigaw niya habang hinahabol ang kotse pero agad siyang napatigil nang mapansin na huminto ang sasakyan. Bago pa man niya makita ang taong nakasakay doon, isang malambot na kamay ang kanyang naramdaman na pumatong sa kanyang balikat. Sino bang tinatawag mo dyan? Pumasok na tayo sa loob, Conrad. Naghihintay na sa loob ang wedding organizer natin. Wika sa kanya ni Belle at bahagyang niyakap siya ng mahigpit. Kumala siya sa yakap at bahagyang pinisil ang pisngi ng babae. Ikaw na lang muna mag-entertain sa kanila, okay? May kailangan lang ako tignan. I just need to make sure. Malumanay na wika niya. Bakas man ang pagtataka sa mga mata ng dalaga, wala siyang nagawa kundi ang tumango sa kagustuhan ng lalaki. Why do I feel like I'm just a substitute bride? Bakit pakiramdam ko si Ate Sam pa rin ang mahal niya? Mahinang wika ng dalaga habang tinitignan ang lalaking palayo sa kanya. Bakit hindi ka na tumatawag, Belle? Nakalimutan mo na ba ako bilang kapatid mo pagkatapos mong agawin sa akin ng asawa ko? Nabitawan ni Belle ang hawak na wineglass nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Hindi niya lubos maisip kung ba't nagparamdam pa ito ulit sa kanya. Ate Sam? Halos tumayo lahat ng balahibo niya sa katawan nang marinig yon. Pakiramdam niya, nasa paligid na ang kapatid, nagmamasid at pinagmamasdan ng bawat galaw niya. I told you, ako lang dapat ang magiging bride niya. Ba't di mo sinabi sa akin na bilyonaryo pala ang lalaking yon? At boss mo pa, you're so selfish. No, Ate Sam. Wala ka nang babalikan. Ako na yung mahal niya ngayon. Iniwan mo siya, di ba? Anong gusto mo? Tumakbo ka palayo sa kanya kasama ang lalaki mo. Still, you can't change the fact na ako pa rin ang una niyang minahal. You're just the substitute bride, Belle. Nang aasar na wika ng kanyang kapatid. Kaya sa sobrang inis niya, marahas niya yung tinapon sa pader. Bahagya siyang nagulat nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanan si Conrad na ngayon ay may bitbit na bouquet at 2 box ng chocolates. Isang tipid ng ngiti ang kanyang binigay. Hindi niya alam kung sasabihin pa ba niya sa kasintahan na tumawag ang kapatid niya. Para sa'yo, kumain ka na ba ng dinner? If hindi pa, ipagluluto kita. What do you want? Your favorite? Sunod-sunod na tanong ng binata sa kanya. Isang hilaw ng ngiti ang pumaskil sa kanyang labi nang marinig yon. Pakiramdam niya ilang sandali na lang iiwan na siya nito. Naiiwan siya nito para bumalik sa Ate Samantha niya. Kahit ano lang, basta luto mo. Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Isang yakap na sana'y hindi na matapos. What's wrong? Ang higpit ng yakap mo ngayon Hindi naman ako mawawala. Sa susunod na linggo ang kasal natin. Huwag mo na isipin na nakaraan. I'm all yours, Belle. Ikaw yung present ko. Ikaw lang ang bride ko. Wika ng binata habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanilang balat, mainit na dumampi ang labi ng dalaga sa labi ni Conrad. Akin ka lang, Conrad Alistair Sarmiento. Saad niya, saka hinalikan ulit ang binata. Dumating ang araw ng kasal ni na Conrad at Belle. Kumpleto ang mga taong naroon, maliban sa pamilya ni Conrad na hindi pa rin umuuwi galing ibang bansa. Ngunit naroon pa rin si Yaya Melanie para sa kanya at sina Trevor kasama ang asawa nitong si Cara, samantalang si Georgina naman hindi pa nagsisimula ang seremonya tumutunggana ng alak. Alagaan mo yung alaga ko Alam mo ba sobrang pihikan niyan pagdating sa mga ulam? Wika sa kanya ni Yaya Melanie habang inaayos ang kanyang gown. Isang banayad ng ngiti naman ang ginawad niya sa matanda. Hindi niya maipapangako na hindi niya sasaktan ng binata. Pero gagawin niya ang lahat para maging masaya naman ang lalaki sa piling niya. Tumunog ang kampana ng simbahan at dahan-dahan na bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ngunit, lahat ng atensyon nila ay napako ng isang nakakabinging ingay ang ginawa ng isang pulang kotse na nasa harap ng simbahan.
Sino ba yan? Parang wala namang respeto. Wika ni Yaya Melanie sa kanya nang mapansin ang pulang kotse. Bumaba sa kotse ang babaeng hindi niya inaasahan. Ngunit, agad siyang nagulat at bahagyang napaatras. Sa sobrang gulat pa niya nahulog niya ang bouquet at halos masira yon. Belle Hernandez! Malakas na sigaw ng babae, saka pumunta sa kanyang direksyon. Marahas siya nitong hinawakan sa braso pero mabilis niya yung tinabig at buong tapang na tinignan ng kanyang kapatid. What are you doing here, Ate Sam? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin, after you left him? Kasi mahirap lang siya and now you want him back? Saad niya na punong-puno ng pang-uuyam ang boses. Hindi siya sinagot ng kapatid at mabilis siyang inirapan nito saka pumasok sa loob ng simbahan. Itigil ang kasal. Ako ang dapat na bride at hindi siya. She's just a substitute bride. Mabilis siyang kinaladkad ng babae. Pero agad siyang nakahanap ng tiyempo para hablutin ang mahabang buhok ng kanyang ate Samantha. Punong-puno na ako sa iyo, Ate Sam. Hindi ka naman lumaking tanga pero bakit hindi mo maintindihan na ako na yung mahal? Enough, Samantha Hernandez. Guards, get her out. Sigaw ni Conrad at mabilis tumakbo papunta sa kanya. I thought, ako yung mahal mo, Conrad. Puno ng pagsusumamo na saad ni Samantha at mabilis na lumuhod sa harapan ni Conrad. Bahagya pa nitong hinawakan ang kamay ng lalaki. Minahal kita. Tapos na ako sa'yo. Kaya utang na loob. Tantanan mo na ako ngayon, Samantha. Wika nito at mabilis na tinabig ang kamay ng dalaga. Hindi pa ako tapos sa inyong dalawa. Sinisigurado ko. Sa susunod na makikita niyo ako, luluhod kayo sa akin, remember that. Malakas na sigaw ni Samantha at mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Naghahalo ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Kaba na baka tumakbo si Conrad sa kasala na yon. Takot na baka matagpuan niya ang sarili na tumatakbo papalayo sa binata. Napabuntong hininga siya at hinayaan ang sarili na lamunin ang kanyang isipan nang maramdaman niya ang pagsiko ng binata sa kanya. Matalim niya itong tinignan pero ngumuso ang binata kaya napatigil siya dahil nakatingin ang paris sa kanya. Ayos ka lang ba? Baka kailangan mo ng preskong hangin. Sa halip na sumagot, mabilis siyang tumakbo palayo dito. Palayo sa lugar na yon. Nang makarating siya sa labas, nakita niya ang kalangitan. Nagbabadya ang kalangitan na uulan dahil sa makapal na ulap na siyang lumukob sa buong paligid. Sa bayan na yon ay malalakas at nakakatakot ang kidlat pero hindi niya yun pinansin. Dahil sa mga oras na yon, nakatingin lang siya sa kalangitan habang sumisikip ang kanyang puso. Kasabay ng malakas na pagkidlat ay siyang pagbagsak niya sa lupa. Masyadong mabilis ang pangyayari. Ang huli niya lang naramdaman ay ang pagpikit ng kanyang mata kasabay ng pagtulo ng kanyang luha sa kanyang pisngi. Ba't ba kasi bumalik ang babae na yun, Conrad? Bakit niya sinira ang kasal niyo ni Belle? For heaven's sake! Mukha siyang desperada kanina. Inis na wika ni Georgina habang nakaupo silang tatlo sa sofa ng apartment niya. Hindi niya sinagot si Georgina habang si Trevor naman tahimik na nagtitipa sa kanyang cellphone. Is she okay? Tanong ni Georgina sa ngumuso sa pinto ng kwarto kung saan naroon ngayon si Belle. Mukhang nagulat pa ata siya sa nangyari. She needs some rest, let her be. Nagkibit-balikat lang si Georgina sa kanya at kinuha ang wine glass saka sinalinan niyo ng red wine. Kailan ka ba titigil sa Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil isang malakas na pagdabog ang siyang gumambala sa kanilang katahimikan. Isang nakakabinging ingay yon, nabasag ang center table nila at bahagya siyang nasugatan sa kamay. Nasusunog, shit! Mabilis na sigaw ni Trevor sa kinarga si Georgina na ngayon nahihirapang huminga. Belle! Sigaw ni Conrad at marahas na sinipa ang pinto, saka mabilis na ginising ang dalaga. Nang hindi pa rin ito nagigising, wala siyang nagawa kundi kargahin ang dalaga at kinuha ang puting kumot saka binalot yun sa katawan ng babae. Kung saan malapit na sila sa back door, siya naman ang paghulog ng umaapoy na plywood sa kanilang harapan. Napabuntong hininga siya ng malalim at mabilis yung nilakaran.
Hindi iniisip kung siya ba ay mapapaso ng mga oras na yon. Sa isip niya kailangan niya makaalis sa lugar na yon at ililigtas pa niya si Belle. Thank God you're alive! Wika ni Georgina na ngayon ay kinuha sa kanya si Belle. Nang masigurado niyang ligtas na ang dalaga, hinayaan niya ang sarili na lunurin ng kadiliman. Ang huli niyang narinig, ang pagtawag sa kanyang pangalan bago niya ipinikit ang mga mata. What are you doing here, Ate Sam? Pagkatapos mo sirain ang kasal namin? You put his life in danger. Hindi pa ba sapat yon? Kulang pa ba? Inis na wika ni Belle nang makita ang kapatid na nagkukumahog papunta sa kanya. Ngunit hindi siya sinagot ng kapatid dahil isang malakas na sampal ang binigay nito sa kanya. That's enough, Samantha! Wala kang karapatan na sampalin si Belle sa harapan namin. Madiing wika ni Georgina at mabilis na sinampal din ng 2 beses si Samantha. I am not just a killer. Ginagawa ko lahat para sa atin, Belle. Kapag napatay ko na si Conrad, sa'yo mapupunta ang kayamanan ng mga Sarmiento. And guess what? Kapag namatay ka na, sa akin mapupunta lahat ng yaman na yon. Wika ng kapatid niya. Kahit kailan, hinding-hindi ka mananalo sa akin, Belle. Lalo na, at alam ko ang buong pagkatao mo na tinago nila mama sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kabado ang saad ni Belle. Napatingin sa kanya sina Georgina at Trevor, pero tahimik lang ang dalawa sa gilid. You're adopted, Belle. You're the illegitimate child of Enrique Silvestre, owner of the Silvestre Royal Estates, and he's a billionaire. Hinahanap ka niya. Pero paano kanya mahahanap kung papatayin ko kayong dalawa ni Conrad? Tanong nito at nasundan ng isang malakas na pagtawa. Hindi pa niya napoproseso ang lahat nang may dumating na mga kalalakihan na nakasuot ng puting damit ang siyang kumuha sa kanyang ate Samantha. Hindi ako baliw! Ano ba? Papatayin ko pa sila. Ako yung bride, hindi siya! Malakas na sigaw ni Samantha habang nagpupumiglas. Huli na ang lahat para pigilan niya ang sarili na wag umiyak. Dahil natagpuan niya ang sarili niyang yumayakap kay Georgina. Umiiyak siya sa dibdib ng babae habang si Georgina naman ay pinapatahan siya at hinahaplos ang kanyang buhok. Lumipas ang 2 linggo pagkatapos ng nangyaring aksidente. Nalaman nilang may sakit sa utak si Samantha Hernandez, ang babaeng kinikilala niyang kapatid. Pansamantalang mananatili si Samantha sa isang mental institution habang siya naman ay nalaman ng kanyang tunay na pagkatao. Na siya pala ang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Silvestre, pero wala siyang balak na kausapin ng kanyang ama. Mapanglawang sinag ng araw ng mga oras na yon. Habang nasa ilog sila para sa isang picnic, ay isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakita niya si Conrad na may kausap na isang lalaking kamukhang kamukha nito. Marahil, yon ang ama nito. Lumapit sina Conrad at ang ama nito sa kanyang direksyon at agad na pinakilala siya sa matandang lalaki. Masaya ako para sa iyo, anak. Agad siyang naiyak nang marinig niya ang salitang anak mula sa labi ng kanyang ama. Hindi alam ni Conrad pero gumaan ang kanyang puso. Salamat sa kakaibang pagdidisiplina mo sa akin, Dad. Nakilala ko tuloy ang misis ko. Niyakap siya ng kanyang ama. Hindi sila showy na klase ng pamilya. Ngunit ang mensahe na natanggap niya mula sa kanyang ama kagabi ay sapat na para maghilom ang mga hinanakit sa kalooban ni Conrad. Hindi man madali ang naging paraan ng pagpapakita nito ng concern, pero ngayon, nag-make sense na ito lahat para sa kanya. I found the right bride, Dad. Seryosong wika ni Conrad. So, when is the wedding? Biro ng ama at nasundan niyo ng malakas na tawanan. Georgina, ikaw na ang susunod ay kakasal. Kasal na si Trevor at ikakasal na rin ako. Malakas na sigaw ni Conrad sa kaibigan na ngayon ay tumutungga ng alak. Huwag niyo akong igaya sa inyo, hindi pa ako ready sa commitment. Pasigaw na balik ng babae, dahilan para asarin palalo siya ni na Conrad at Trevor. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang mapapangasawa. At pinagmamasdan niya ito na parang isang magandang tanawin. So, I am not a substitute wife anymore?
Pinisil niya ang ilong ng babae at bahagyang hinalikan yon. No, and you will never be the substitute wife. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang magiging ina ng mga anak ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Belle dahil sa wakas natagpuan niya na rin ang taong kukumpleto sa kanya. Dumating ang araw ng kasal at nasa harapan ng altar si Conrad. Naghihintay siya sa kanyang bride na ngayon ay katabi niya si Trevor at inaasar pa rin siya. I'm so proud of you. Sa wakas, retired ka na sa pagiging babaero. Gago ka talaga. Ngumiti siya at saka niyakap ang kaibigan. Ilang saglit pa, nasa harapan niya na si Belle. Buong puso niyang tinanggap ang kamay ng babae. Ang cute mo. Mahinang bulong niya. Nagpatuloy ang seremonya ng kasal habang pinagpapawisan siya sa sobrang kaba. Nagpalitan sila ng wedding vows at ang sumunod, tuluyan na silang magiging mag-asawa sa harap ng Diyos. You may now kiss the bride. Sambit ng pare. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo ng dalaga. Isang banayad na halik ang kanyang binigay. I love you, my Belle Hernandez. I love you too. Every pieces of you. Mahal na mahal kita. Conrad Alistair Sarmiento. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mapagtanto ang isang bagay. She will never be the billionaire substitute wife anymore. Saglit na tumama sa sinag ng araw ang kanyang singsing. Ngumiti siya dahil hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Ang pait ng nakaraan na siyang lumatay sa kanilang kapalaran ay hindi naging hadlang para sa kanilang pagmamahalan. The End.